Nahulog ako sa rabbit hole kagabi. Alam niyo yung gano'n, yung mag-uumpisa ka sa YouTube, tapos Wikipedia, tapos 3 hours later, nagbabasa ka na ng mga scientific journals. Kadalasan, kapag ganito, aliens ang nahanap ko. O hindi naman kaya ay government cover-ups o mga krimen na hindi masolve. Pero kagabi, bato lang ang nahanap ko. As in, bato lang talaga. Hindi yung iniisip yung bato. Specific na guhit sa pagitan ng dalawang bato. Pero sa totoo lang, mas nakakatakot pa kasi ito sa aliens. Nasa Grand Canyon siya. Kapag bumaba ka sa tinatawag nilang Blacktail Canyon, makakakita ka ng linya sa dingding ng bangin. Isang guhit lang yun. Sa ilalim ng guhit, Vishnu Schist. Matigas at maitim na bato. Ang edad, 1.7 billion years. Sa ibabaw naman ng guhit, sandstone, Tapes Sandstone. Ang edad naman ay 510 million years. Ngayon, teka lang kasi kapag tinignan mo yung numbers, may mapapansin kang hindi tama. May mali sa computation. Kwentahin natin. Kuha na lang ako ng calculator kasi medyo mabigat ang number to. 1.7 billion, which is here, minus 510 million equals 1.2 billion years. Yan ang nawawala. As in, wala na. Ngayon, isipin niyo yun. Kung ipapatong mo yung kamay mo sa guhit na yun, yung hinlalaki mo ay nakadikit sa 1.7 billion years ago. Yung hintuturo mo naman ay nakadikit sa 510 million years ago. At sa pagitan ng daliri mo, wala. 1.2 billion years ng kasaysayan ang naglaho. Para magets natin kung gaano kalaki yan, yung buong panahon ng mga dinosaurs, it was 165 million years lang. Kasya yon sa gap na to. 7 beses. Yung buong history ng tao, well, ilang daang libong taon lang yan. Parang butal lang yan dito. 1 bilyong taon, binura lang ng basta sa ating record. Alam mo ba ang official name nito? Well, it was called the Great Unconformity. Mahilig talaga mga geologists sa boring na pangalan, di ba? Para sa mga nakakatakot na bagay. Unconformity. Parang pumila ka sa munisipyo para sa birth certificate mo. Tapos sasabihin sa'yo, "Sir, wala po kayong record dito. Hindi po kayo pinanganak." Ganun yung feeling. Parang nawala yung files. Si John Wesley Powell ang unang nakapansin nito. 1869, veterano siya ng Civil War. Putol pang isang kamay niya. Pero inexplore niya ang Colorado River. Kahoy lang ang bangka niya. Kulang sa pagkain. Sumusuong sa mga rapids ng halos walang nakakita. August 13 noon. Pagod na sila. Gutom na. Tapos napansin nila, nagbago yung bato. Nawala yung old red sandstone. At biglang naging black granite. Sinulat ni Powell sa journal niya yan. Tatagalogin ko na lang. Pumasok daw yung ilog sa granite. At kalaunan medyo naging makata siya sa kanyang description. Again, tatagalogin ko na lang. Ang sabi niya, minasa ni inang kalikasan ang masa ng tinapay na to. Parang ang pangit pag tinagalog, di ba? Well, parang tinapay lang, di ba? Pero kasi yung pagmamasa na yon, yung karahasan, ang ibig sabihin nun na hindi natin kayang i-imagine. Kasi ganito yan. Pagdating sa mga bato, ang bawat layer ng bato ay pahina sa libro. Layer 1, history na yan. Layer 2, another history. So kapag nawala ang layer 3 hanggang layer 1000, hindi lang bato ang nawala. Oras ang nawala, mga pangyayari at mga buhay. Kunenta ng mga scientists kung gaano karaming bato ang nawala. Hindi lang sa Grand Canyon to. Yung anomaly na ito, it's global. Nakita to sa North America, sa Israel, sa Antarctica. Buong mundo ang nawala. Estimate na 3 hanggang 5 kilometers ng balat ng lupa. Tinanggal yan kahit saan ka tumingin. So, ganito, para madaling isipin, isipin niyo kinadkad yung Mount Everest hanggang sa mupudpod. Tapos ulitin niyo yun ng 480,000 times. Ganyan karaming bato ang binura. 480,000 na Mount Everest. Deleted. So ngayon, saan ba napunta? Sino ang kumuha? At ano ang nasa loob ng mga batong yun bago sila naglaho? Kaya tinanong ko yung sarili ko, anong klaseng
puwersa ang kayang magbura ng 1 bilyong taon? Walang official explanation? Ice. Yellow daw, it's glaciers. Pero hindi to yung mga glaciers na nasa postcard. Hindi to yung cute na ice caps. Ang tawag kasi nila dito ay the snowball Earth. Noong mga 717 million years ago, nag-umpisa ang cryogenian period. Parang nasira yung thermostat ng planeta natin. Bumagsak ang temperatura, yung yelo sa poles, gumapang papuntang equator hanggang sa ang buong Earth ay naging parang mukhang higanting snowball. Ngayon may debate pa nga dito snowball ba talaga o slush ball? May tubig pa ba sa equator o puro yelo na? Pero kasi hindi na mahalaga yun yung debate na yun. Kasi ang tinitignan natin ay yung ilalim ng yelo. Pero hindi to ordinaryong yelo na nakapatong lang. Ang tawag dito ay wet-based glaciers. Para kang kumuha ng steel wool at nilagyan mo ng mabigat na bakal sa ibabaw. Tapos, kinuskus mo sa kawali ng sobrang diin. Hindi lang dumi ang matatanggal doon. Pati yung teflon, baka nga pati yung bakal ng kawali kakainin din. Hindi lang siya basta yelo. Belt sander siya ng buong planeta. At ang grinding rate, erosion na naka-steroids. Tingin ng mga scientists, kinuskus nito ang 3 hanggang 5 kilometers ng surface sa loob ng milyong taon. Kinudkod ng kinudkod hanggang sa ang 1.2 billion years ng ating history ay naging alikabok na lamang. So, parang ganito yan. Para ka nag-format ng C drive. Hindi lang to weathering factory reset to. Nag-decide ang Earth na i-wipe ang hard drive. Purado ang lahat. Yung mga previous save mo, wala na. Yung mga files mo, deleted na. Yung data ng mundo mo, corrupted na. So, papaano rin nalaman na hindi lang to basta erosion? Papaano kung hindi naman talaga nawala? Baka hindi lang na-deposit. Baka walang nabuong bato sa loob ng siguro 1 billion years? Hindi kasi meron tayong ebidensya. O mas magandang sabihin, may smoking isotope tayo. Noong 2019 kasi, may lumabas na study galing sa grupo ni C.B. Keller sa PNAS o PNAS. Tinignan nila yung zircon crystals mula sa panahong ito. Hinanap nila yung hafnium isotopes. At dito na tayo nakakita ng ebidensya. Ito yung smoking gun natin na hindi kayang burahin ng panahon. At medyo magiging technical tayo. Kasi yung chemical signature ng mga crystals, nagpapakita yan na hindi lang galing sa ilalim ng lupa ang magma. Galing ito sa tinunaw na surface. Ibig sabihin, kinain ng mundo ang sarili niyang balat. Ni-recycle. Ibig sabihin, hindi lang basta tinulak ng glaciers yung mga bato papuntang dagat. Kinain ng subduction zones yung sediment. Tinunaw at ni-recycle. Hindi lang basta binura. Sinunog yan. Pinaandar sa chemical process. At yung 1.2 billion years na yon, tinunaw. Tapos yung natunaw na ang yelo, mga 540 million years ago, tumaas naman ang tubig. At ang tawag doon ay soak transgression. Bumaha ang karagatan at kinudkod na patag ang Earth. Nag-iwan ng bagong buhangin at tinakpan yung sugat. Kaya pagpunta ni Powell sa Grand Canyon, nakita niya yung 510 million year old na sandstone. Diretso sa ibabaw ng 1.7 billion years old na basement. Na parang wala nangyari. It's a perfect crime. Pero ito yung tanong na nagpagising sa akin kagabi. Kung na-format yung hard drive, kung na-wipe out yung 480,000 Mount Everest, ano nga ba ang laman ng mga batong yun? Sino? O ano ang binura? At dito na pumapasok yung takot ko kasi ang alam natin ang history ay dire-diretso lang, di ba? Parang isang pilihan. Bacteria, halaman, dinosaurs at tayo. Maayos na progression. Pero papaano kung hindi? Papaano kung may nangyari sa 1.2 billion years na yun? 1 bilyong taon yun. Alam niyo kung gaano katagal yun? Modern humans, 300,000 years lang. Civilization, 6,000 years. Industrial Revolution, 200 years. Kasya ang buong history natin sa gap na yon ng ilang libong beses.
Noong 2018, nag-publish ng papel si Gavin Smith ng NASA at Adam Frank ng University of Rochester. Pinangalan nila itong Silurian Hypothesis. Pinangalan nila ang mga reptiles sa Doctor Who. Pero seryosong science to. It was published sa International Journal of Astrobiology. Hindi nila sinasabing may ancient civilization. Ang tanong nila, kung meron man, mahahanap pa natin sila. Kasi, think about it. Papaano kung may sibilisasyon pala 800 million years ago sa gitna ng gap yan? Baka hindi tao, baka matatalinong reptile. O baka matatalinong octopus o kung ano man, di ba? Nagtayo sila ng syudad, gumamit ng mga plastic, nag-split ng atom at namuhay sila ng 100,000 years. Tapos namatay sila o sabi nating umalis o hindi naman kay kinudkod sila ng snowball earth. Ngayon tanong ko sa inyo, malalaman ba natin yon? Well, ayon kay Smith at kay Frank, obviously, hindi. Yung mga gusali kasi napulbos na. Yung kalsada, alikabok na yan. Yung mga bakal, kinalawang na o natunaw na. Yung mga plastic, sira na o nabaon na ng sobrang lalim kaya naging langis na ulit. Kung walang bato, kung walang fossils, papaano mo malalaman? Nahanap ka ng chemical signatures, di ba? Isotope anomalies, carbon spikes. Pero sa great unconformity, yung mga batong may hawak ng ebidensya, wala na. Naging magma na. Perfect deletion. Para bang sinasabi na, I deleted your save file. Start a new game sa trilobites. Ngayon, tignan niyo yung craters ng Earth. Tignan niyo yung buwan. Puno ng craters yan, di ba? May mga sinauna pa. Pero sa Earth, halos walang impact craters na mas matanda pa sa 700 million years. Wala. Binura din. Maliban sa ilang siguro masaswerteng tulad ng Yarabuba sa Australia. Nilinis talaga ang lamesa. Pero may mga glitches din naman kasi. May mga bagay na nakaka-survive. Halimbawa, yung Oklo reactor sa Gabon. 2 billion years ago yun. Yung uranium deposits doon, kusa na lang nag-start ng nuclear fission reaction. Isang nuclear reactor naggawa ng kalikasan. Tumakbo yan ng daan-daang libong taon. And it was confirmed by the scientists na natural nga daw ito. Pero kung nakita mo yun nang wala kang context, iisipin mo, di ba? Technology, it's a nuclear reaction eh. Paalala to na may mga nangyayari sa deep time na hindi natin mai explain kagad. O mas malala, mga bagay na inakala natin natural kasi hindi natin matatanggap yung alternative. So ngayon, sinasabi ko bang may ancient aliens dito dati? Well, hindi naman siguro. Sinasabi ko bang may mga butiking nagtayo ng mga pyramids 800 million years ago? I think not. Speculation lang yon. Scientific fiction. Pero kasi yung nakakatakot ay yung hindi natin alam. Hindi natin pwedeng malaman. Kasi yung ebidensya nilagay na sa blender at binuksan. Kasi think about it. Naglalakad tayo sa sementeryo na walang mga lapida at ina-assume natin na tayo ang unang naglakad dito. Akala nyo siguro tapos na yung nakakatakot na part, no? Dito palang papasok yung totoong mind-blown moment. At kung nakaabot ka dito, well, congrats. Kasi after ma-format ng hard drive na yan, may biglang nag-upload ng bagong file. Ngayon isipin nyo to, tapos na ang Snowball Earth 635 million years ago. Tunaw na ang yelo. Tapos na ang The Great Unconformity. Erosion mga 540 million years ago. Anong sunod na nangyari? Sa loob lang ng ilang sandali, sa geological time, mga 541 million years ago, sumabog ang buhay. It's called the Cambrian Explosion. Bago ito, well, puro blobs lang. Lumot at sponge, mga malalambot na bagay. Ediacaran payota, mga mukhang kutson sa ilalim ng dagat. Pero pagkatapos ng Great Unconformity, boom! Sa loob lang ng 20 million years, isang kurap lang yan, 22 major animal phyla ang lumabas. Lahat ng blueprint ng hayop ngayon, lumabas sila ng sabay-sabay. Mata, paa, armor, buto, predator at prey. 4 to 5 times na mas mabilis to kesa sa kahit anong evolution na sumunod. Pati nga si Charles Darwin, natakot siya dito. Tinawag niya itong
grave objection sa theory niya. Sabi niya kasi sa Origin of Species, quote, "I can give no satisfactory answers," end quote. Kasi kung gradual ang evolution, mapapatanong ka, bakit biglaan doon? Halimbawa, tignan niyo yung trilobite. Lumabas sila mga 521 million years ago. May mata sila, compound eyes na gawa sa calcite crystals. Lente na crystal yan. Oo, may optical engineering ang mga to na nagtatama ng spherical aberration. Advanced physics yan. Na-install agad-agad, walang prototype, walang beta version sa fossil record. Bigla na lang, nagkaroon sila ng HD vision. Ang tawag ng internet dito, it's DLC or downloadable content. Parang pagkatapos ng format ng C drive, may nag-upload ng bagong assets. Cambrian Update version 1.0.zip. Bagong skins, bagong physics engine at bagong mga weapons. Natural ba na pakinggan yon? O parang engineered? Okay, kalma lang. Kalma mga conspiracy theorist. Kasi may scientific explanation naman dito. At sa totoo lang, mas wild pa siya sa mga aliens. Ang tawag nila dito ay chemical trigger. Naalala niyo ba yung diniscuss natin kanina, yung belt sander? Naalala niyo ba yung 480,000 na Mount Everest na giniling ng mga glaciers? Saan pumunta yung alikabok na yon? Sa dagat. Tinambak ng erosion ang sandamakmak na ions sa karagatan. Calcium, phosphate, bicarbonate. Alam niyo kung para saan ang calcium at phosphate? Puto, kabibe, ngipin. It's an armor. Ginawa ng great unconformity na pataba yung lumang mundo. Tinaas niya ang alkalinity ng dagat. Dati gusto ng mga hayop magtayo ng matibay na bahay, yung skeleton nga. Pero mahal kasi yung materialis nun eh. Wala silang budget. Pero nung natunaw ang mga bundok, bumaha ng calcium sa dagat. Parang bigla nagka-sale. Buy one take one ng calcium. Kaya bigla nagtayuan ng mga hollow blocks sa katawan nila. Dahil mura na ang materyales, lahat ng hayop ay nag-upgrade ng armor. So, kaya pala siya sudden, di ba? Ang tawag ng mga scientists ito ay taphonomic illusion. Para sila nagsusulat gamit ang invisible ink. Matagal lang naroon ang sulat o yung life. Pero hindi natin mabasa kasi nga walang kulay yung mga soft bodies yan. Pero nung dumating yung calcium at phosphate, parang yun na nagsilbing ilaw. Biglang lumitaw yung sulat na nakikita natin. Naging visible sila sa history dahil nagkaroon na sila ng mga buto. Yung explosion, hindi necessarily origin ng buhay. Origin siya ng buto. Ngayon, isipin niyo yung irony doon. Yung mga bundok na binura, naging kalansay ng mga unang hayop. Ang nawawalang history, naging building blocks ng future. Kailangan pala ng destruction para sa creation. Hindi masama ang format. Kailangan talaga siya. Kung hindi binura ang past, wala tayo ngayon. So happy ending, di ba? Circle of life, everything is connected. Maliban sa isang bagay. Kung cycle to, kung pinoformat ang system ng sarili niya para mag-install ng updates, kailan ang susunod na reformat? Akala natin ang Anthropocene, ang panahon ng tao, ay permanente. Gawa tayo ng plastic, gawa tayo ng semento, nagpapasabog tayo ng mga nuclear. Sinasabi natin, andito tayo. Pero noong March 2024, narinig niyo ba yung balita? Yung IUGS, yung mga boss ng geology, pumoto sila 12-4, rejection. Hindi nila tinatanggap ang Anthropocene bilang formal geological epoch. Ang sabi nila, event lang tayo, hindi era. Event lang. Parang pagbagsak ng bulalakaw o pagsabog ng bulkan. Isang blip lang yan. Maikli, marahas, at pansamantala. Masakit sa ego, di ba? Gusto natin kasing maging epoch tayo, pero na-classify nga tayo as glitch lang. Kasi, tignan nyo yung ebidensya dito. Yung semento, madudurog yan ng 10,000 hanggang 100,000 years. Yung plastic, baka mas tumagal pa pero magiging pulbos din yan. Yung nuclear waste, ang plutonium-239, may half-life na 24,000 years. Kung pag-uusapan natin ng geological timescale, wala yon.
Kung ang Great Unconformity ay 1.2 billion years at ang mga permanent markers natin ay tatagal lamang ng 100,000 years, nasa 0.008% lang yun ng gap. Bariya lamang, isang manipis na layer ng kakaibang alikabok. At yun lang tayo. At hindi titigil ang mundo. Mabagal na makina ang plate tectonics. Sa loob ng 250 million years, nagpredict ang mga scientists ng Pangaea Proxima. Ibig sabihin, magdidikit-dikit ulit ang mga kontinente. Aangat ang mga bundok. At kapag nangyari yun, bagong glaciers, bagong erosion, bagong kudkuran. Mauulit ulit ang cycle, aandar ulit ang belt sander. Yung mga syudad natin, yung internet servers, yung nuclear waste dumps, format C drive. Gigilingin yan, i-recycle, tutunawin. May concept nga na tinatawag na T-Rex gap. Alam niyo ba na mas malapit tayo sa T-Rex sa panahon kaysa sa T-Rex papuntang Stegosaurus? Isipin niyo yan, Stegosaurus is 150 million years ago. T-Rex is 66 million years ago. At tayo, 0. So ibig sabihin, mas malapit tayo. Pero may weird na feeling, di ba? Ang tawag ng mga Gen Z dito ay hopeless core. Yung feeling na walang mahalaga. At ayos lang yon. Kasi kung imposible ang legacy, kung tayo lang ang susunod na layer ng sediment na naghihintay na madelete, edi wala na yung pressure. Tayo ay mga time-binding creatures. Tayo lang ang species na nag-aalala sa history. Tayo lang ang takot makalimutan. Wala namang pakiang trilobites, diba? Hindi nagtayo ng mga rebulto ang mga dinosaurs, obviously kasi wala naman silang kamay. Pero tayo lang ang nagtayo ng mga rebulto. At kaya masakit para sa atin na tignan ng Great Unconformity kasi nakikita natin ang future natin doon. So, kapag tinignan niyo yung gap na yon, yung 1.2 billion years ng katahimikan, huwag kayong matakot sa aliens na baka binura. Matakot kayo o maging payapa siguro sa katotohanan na tayo na ang susunod. Yung gap sa ilalim ng kamay mo, hindi yun walang laman. May mga bundok dun dati, may karagatan. Baka nga may isipan pa na hindi natin na makilala. At sa loob ng 250 million years, magiging parte na rin tayo ng gap. Isang manipis na layer ng plastic, isang pulong ng plutonium at calcium sa buto ng ibang nilalang. Mapapaisip ka tuloy, di ba? Kung anong itsura ng susunod na update. Sana naman, ma-fix na nila yung mga bugs natin. We'll fix the bugs within. Maybe the next update. We'll fix the bugs within.